Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 12, 2026, Martes sa ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 16, verses 22 to 34. Noong mga araw na iyon, dinaluhong sina Pablo at Silas ng mga tao at matapos pahubaran ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na ipinahagupit, saka ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno at nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. Di kaginsa-ginsay lumindol ng napakalakas, anupat na yanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay nabuksan ng mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang bantay bilangguan at nang makitang bukas ang pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, Huwag mong sakta ng iyong sarili. Narito kaming lahat. Humingi ng ilaw ang bantay at patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Inalabas niya ang mga ito at sinabi, Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot sila, Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambahayan. At ang salita ng Panginoon ay pinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabinyag siya pati ang buo niyang sambayanan. Pagkatapos sila'y isinama niya sa kanyang tahanan at hinainan ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan, sapagkat sila'y natutong sumampalataya sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Sa puntong ito ng ating unang pagbasa, sina Pablo at Silas ay ipinabilanggo, bagamat sa kanilang pinagdadaanan o pinagdaanan na hirap, sila ay hindi pinanghinaan ng loob, pagkos ay kahit nasa loob ng bilangguan, sila po ay patuloy na nagpasalamat, nagpuri sa Diyos at umawit ng himno. Kung kaya't maging ang ibang mga nakabilanggo roon ay naakit din at nanampalataya. Sadyang may mga pagkakataon sa buhay natin na akala natin pinaparusahan tayo ng Diyos o kaya pinabayaan tayo ng Diyos, kaya tayo nasadlak sa isang lugar o sa isang sitwasyon. Yung pala ay merong dahilan at plano ang Diyos. No? Katulad sa kalagayan ni na Pablo at Silas, sila ay inilagay sa kaloob-looban ng bilangguan. Para sa iba po pwedeng panghinaan na ng loob. Para sa iba po, kung sa iba nangyari yun, baka napatanong na rin, no? Kung talaga bang may Diyos. Pero yun po, no, yung katatagan ni na Pablo at Silas ay naging daan din, no, para kahit sa kadilim-diliman ng bilangguan ay maipahayag pa rin ang liwanag. No? Kaya nga yung maganda po yung senaryo, no? Nasa kadiliman sila pero yung liwanag na kanilang ipinalabas, no, mula sa kaloob-looban ng kanilang puso, ito ay nakaakit, no, sa iba pang mga nakabilanggo doon at lalo tigit yung mga bantay sa bilangguan ay nagkaroon ng pagkakataon na makita ang liwanag, no, sa kanila pong sitwasyon. At dahil doon, marami ang nanampalataya at maraming mas nahikayat, no, na dito. Kaya nawa, no, sa atin ding buhay, no, sa sitwasyon natin, hindi ko alam po, no? Pero huwag tayong panghinaan ng loob. Kahapon, nangyari ang mga kaguluhan sa Senado natin. Talagang mapapaisip ka din, no?
May liwanag ba sa Senado kung ganito ang mga senator natin dito sa Pilipinas na kengkoy na, komedyante na lahat sa Senado? Hindi natin alam, no? Pero nawa, no, magkaroon pa rin ng liwanag. Kaya yung mga Katolikong senator natin, nawa ay pasikatin ninyo, no? Yung gamitin ninyo yung liwanag na nanggagaling kay Kristo nang sa ganun ay hindi lubusang masira ang institusyon, mapa-kongreso man o Senado. So, kapit lang po, no, sa salita ng Diyos at wag sa mga pananakot ng sino man, kundi tanging sa Diyos lang. Dahil kung kayo naman talaga ay tinawag para sa paglilingkod sa bayan, sikapin mo, no, na ikaw ay hindi rin naman pababayaan ng Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.